Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever. Yes, forever. Yes na yes and yes and yes. Forever in control ang ating Panginoong Hesus. Especially pagka ginagamit natin ng gratitude. I-develop natin ang attitude of gratitude, which is, sabi ni Bob Proctor, attitude is an attitude, ugali that hooks, nakakabit up to our source of supply. Dapat kilalanin natin si Kristo Jesus, ang nag-iisang supplier natin ng pagmamahal, pagpapatawad, pagpapala, pagkain, tubig, at iba pang mga grasya, lalo ang pagpapagaling niya sa atin. Siya lang ang nag-iisang dakilang healer, tagapagpagaling sa anumang mga sakit. At kaya niyang gawin ang lahat. At mahal na mahal niya tayo. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the Architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Bago natin simulan ng quick review ng episode 51 and then proceed sa episode 52, which is ang title ng episode 52 sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence. Sarah Young, ako lang ang sambahin mo. Ang utos sa atin lahat ni Lord Jesus Christ. Bakit? Mamaya tatalakayan po natin. Ang nabanggit kanina sa dasal ng Holy Spirit, total obedience to your word. So yan po ang topic, yan po ang gospel for today, Sunday, October 1. Dinaan sa parabol ni Lord Jesus Christ sa mga tao kasama mga Pariseo. So may isang tatay na may dalawang anak at inutusan ng una niyang anak, anak, punta ka sa ubasan at gumawa ka ng gawain doon. Sabi ng unang anak, hindi po. And then pumunta sa pangalawang anak, yun din ang sinabi niya, anak, punta ka sa ating ubasan para tayo'y makapag-gawa doon sa ating ubasan. Sabi ng kanyang anak na pangalawa, hindi po, yes, pupunta po ako, yes sir, sabi pa niya, sagot niya sabi sa Bible, sa Gospel for Today. Yung una na panganay na sabi niya hindi po, pero pumunta, nagbago isip niya pumunta pa rin. And then yung pangalawang anak, yung bunso, yes sir, sabi niya, pero hindi pumunta, hindi sumunod sa ama. So ang napakagandang homily ni Father Rolando de la Cruz ay ang tanong kasi ni Lord Jesus Christ doon bago nang matapos ang gospel, alin doon sa dalawang anak na yon ang sumunod sa ama? Ay sabi ng mga tao, particular din ng mga Pariseo, ay yung unang anak, hindi ang sagot, pero gumawa din, sumunod. Pero sabi ni Father Rolando de la Cruz, sino ang dapat nating tularan? Yung bang panganay na hindi, pero sumunod? Pero una, nagbigay na rin ng sama ng loob sa tatay, sabi ni Father Rolando. And then yung pangalawa, yes sir, sabi niya, yes dad, yes tatay, pero hindi
hindi sumunod, hindi pumunta sa ubasan. Pareho silang dalawa na nagbigay ng sama ng loob sa tatay. Pero sino ang dapat nating tularan? Sabi ni Father Rolando, doon sa dalawang anak, sino ang dapat nating tularan? Sabi ni Father Rolando de la Cruz. Ang sagot ni Father Rolando, yung pangatlong anak. Aba, teka, sabi ni Father Rolando, dalawa lang ang nabanggit na anak doon Sino yung pangatlo? Sino po, mga kapanalig? Tayo po yung makipag-active participation sa comments. Sino po? Si Lord Jesus Christ, yung nagsasabi, nagkwento ng parable. Siya ang pangatlong anak doon sa istorya na sumunod sa Diyos. Yes, ang sagot niya. At ginawa niya. Di po ba? Na ang kanyang talagang final na assignment dito ay mamatay siya sa krus para isalba tayo. At magkaroon tayo ng salvation. Yes, ang sagot niya, and then ginawa niya. So, dapat si Lord Jesus Christ ang ating tularan. Kaya nga talagang itinaas siya sa lahat ng mga pangalan. At sinabi yan sa Pilipos. Basahin po natin. Sasambahin ng lahat ng mga tao at pinakamataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan si Lord Jesus Christ, si Kristo Jesus. Siya dapat naalaga ang dapat nating tularan na nagbibigay ng lugod sa Ama, kung ano yung sinabing pagka-yes and then pinaninindigan niya. Dahil ang mga taong masunurin sa Diyos, mayroong pagpapalang kasunod. Yes, ang mga taong masunurin sa Diyos, mayroong pagpapalang kasunod. Yes, sigurado po yan. Mayroon ding consequences pagka hindi po tayo sumunod sa Diyos. Meron po. May free will na bigay ng Panginoon, may binigyan tayo ng pagpili, hindi tayo robot na ginawa niya, pero may consequences pag negative ang ating pinili, hindi tayo sumunod, pero merong napakagandang gantimpala, 10 tiklop na salin lahi ang gantimpala. Isa yan sa narinig ko nakarang taon sa napakagandang preaching ni beloved Bishop Broderick Pabilio. 10 saling lahi. Ano man ang gagawin natin ngayon ay mabibiyayaan, mapagpapala ang mga susunod sa atin. Kaya nga sabi ni PBD Patrick Bet David, hindi ka nandito dahil lamang sa iyo, dahil para lang sa iyo. Nandito ka para sa mga susunod mong henerasyon. Gumawa ng kabutihan para pagpalain ang lahat ng mga nasa yung mga susunod sa atin. Dahil pagka gumawa tayo ng kasalanan, lalong-lalo ng kasalanang hindi tayo nagsisisi at patuloy natin ginagawa kahit mali ang ginagawa na, kahit alam nating mali, ay 4 na salin lahi naman na mapaparusahan ang ating susunod na henerasyon. So, wag mangyari yun, wag natin gawin dahil kawawa naman ang mga walang muwang na salinlahi natin, sila ang mapaparusahan. Hanggat di nila nalaman na nire-recognize na may kasalanan ng kanilang mga ninuno at hihingi ng tawad sa Panginoon. At patatawarin tayo, tsak na tsak yan, patatawarin tayo ng ating Panginoon. May tanong si Father Jerry Orbos. Ang gandang tanong niya 5 daw kung bakit hindi nakakasunod ang tao. 5 mga dahilan. Pag nilay-nilayan po natin, ang unang dahilan ay 5 P. 5 P po. 5 letrang P. P as in Philippines. Number 1 na P, pera. Kwarta rito, kwarta roon. Ang nakikita mo lagi, kwarta, magkamal ng kwarta.
And then, number 2 na letter P ay power, kapangyarihan. Ikaw ay makapangyarihan. Ako ang boss. Ako ang nasusunod. Number 3 na P, pride. Ikaw ay mapangtaas. Gusto mo, laging ikaw ang nasusunod. At mataas na mataas ang pride mo. Number 4 na P, pleasure. Ang pagbili ng ganito, ng ganon, ng mga negative habits mo, wala kang ginawa kundi magpakasaya sa pansariling pangkasiyahan dahil gusto naman tayo talagang sumaya ng Panginoon pero sa gloria niya dapat. And then number 5 na P, politika. Ang huli niyang siner, ABS-CBN. Ibig sabihin, alak, babae, sugal, and then CBN, chismis, bungangera, nager pa. Nager. Wala ang ginawa kundi magbunga nga. Magbunga nga ng magbunga nga. Ito na po ang quick review natin. Ano po ang take home ninyo sa episode 51? Ang iyong kinabukasan ay nasa mga kamay ko. Yes, nasa kamay ni Lord Jesus Christ ang ating kinabukasan. Huwag tayong mag-alala daw sa para mangyayari bukas. Ang bukas ay nandun na siya. Ang bukas ay nandun na siya. Huwag tayong magagambala sa mga kinabukasang mga alalahanin natin. Ang utos ni Lord Jesus Christ sa episode 51, iwanan mo sa akin yan, ibigay mo sa akin yan. Dahil ang bawat araw na ginawa ko sa buhay mo, anak, ay glorious gift. Napaka glorious na regalo ang pinagkakalob sa atin ni Lord Jesus Christ. Kaya wag daw tayong mag-alala. At ang ating enerhiya ay sapat na sapat lamang para sa araw na ito. Bibigyan ulit tayo ng enerhiya bukas kung papayagan niya tayo. Kaya nga, tinuturuan kita na panatilihin mo ang iyong focus sa aking presensya. Na? In the present moment, yung ngayon mayroong napakasaganang biyaya, kapangyarihan ng ngayon. Tayo nandito ngayon. Huwag natin alalahanin mamaya tanghali, mamayang gabi, or bukas ng umaga. Nandito tayo ngayon. Ito ang the best na paraan para tanggapin mo ang biyayang handog kong walang katapusan, biyayang buhay at tumatagos sa iyo ng malayang malaya mula sa aking trono na may kasamang grasya. Yes, na may kasamang grasya. Sa librong ito, October 1, sarayang ang scriptures, October 20, tawag dito, month of October, ang scriptures na sinira ay nasa Mateo chapter 11 verse 28. Pag magsisimula po ang araw ng buwan dito sa libro ni Sarayang, ay may scriptures na binabahagi siya. So ito po, it says, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you kapayapaan." Yes, kailangan natin ng kapayapaan ng isipan at ng kapayapaan ng kalooban at kapayapaan ng ating relasyon. May magagawa po tayo para mapaigting ang relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa mga tao. Yes, mapapaigting po natin yan pag tayo maging masunurin. Tularan natin parable gospel for today, ang son number 3, which is si Lord Jesus Christ, na sumunod sa Ama sa Langit na banal. Episode 52, ako lang ang sambahin mo. Ito ay 4 na scriptures. Babasahin ko po sa
The Maxwell Leadership Bible, revised and updated. New King James Version po. Nasa 1 Timothy chapter 6 verse 15 hanggang 16. It says, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords, who alone has immorality, dwelling in approachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Amen and amen. Napakagandang scriptures po. Susunod po ay nasa Psalms chapter or Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang 9. Ito po, it says, sa tulong ng banal na Espiritu, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Papuri sa Panginoon. Napakagandang scriptures. And then, nasa Revelation. Revelation po. Revelation chapter 2 verse 4. Pahayag po sa Revelation 2 verse 4. It says, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Revelation chapter 2 verse 4. And then Matthew, last verse for today, Matthew 11:28, yung binasa ko po kanina sa libro ni Sarah Young, ay nandito po. Basahin ko po sa New King James Version na Matthew chapter 11 verse 28. It says, come to me, all of you who labor and are heavy laden. Ang laden po ay kargado. And I will give you rest. And I will give you rest. Kaya patatagin ang Espiritu, sabi sa Desiderata Max Herman Salin ni Binilda S. Santos. Ito na po ang napakagandang episode 52, October 1. Tapos na po ang September at nabiyayaan tayo ng todo-todong maraming biyaya. Gumaling tayo sa ating kagalingan, pinagpala tayo, pinatawad tayo sa ating kasalanan. So, papuri sa Panginoon. Praise the Lord! Worship me only! Ito po ang pamungat ni Lord Jesus Christ sa episode 52. Yung apat na scriptures ang pinagbasihan po ni Sarah Young. Kaya nga Bible-based po ito. Napakagandang pagnilay-nilayan araw-araw. I am King of Kings and Lord of Lords, dwelling in approachable, yes, in approachable light. Mahirap lapitan, approachable. Mahirap lapitan na ilaw kasi nga talagang ang sinag ay hindi mo may paliwanag. Talagang walang kapantay na sinag na ilaw. I am taking care of you. Sabi niya, I am taking care of you. I'm not only committed to caring for you, but I am also absolutely capable of doing so.
absolutely ay ganap na ganap. Capable ay kakayahan. Ito po ang kasunod. Rest in me. Utos po yan. Rest in me, my weary one, for he is a form of worship through self-flagellation. Pahampas sa sarili has gone out of style. Many of my children drive themselves like race horses. They whip. Nilalatigo ang kanilang sarili, sabi ni Lord Jesus Christ. They whip themselves into action, ignoring how exhausted, pagod na pagod they are. They forget that I am sovereign and that my ways are higher than theirs. Nasa Isaiah po yan na binasa natin kanina. Underneath their driven surface, they may secretly resent me as a harsh taskmasters. Ang harsh taskmasters ay malupit na katiwala. So, we ended up, ang dulo po ay sinisisi natin ng Panginoon na malupit siyang Panginoon, malupit siyang taskmaster. Hindi po. Their worship of me is lukewarm, maligamgam, hati. Because I am no longer their first love. So alam na Lord Jesus Christ yan, pagka tayo ay hindi talaga yumapos ng todo-todo sa Kanya, hindi tayo sumunod, hati tayo, parang yung kaninang sa gospel ng panganay, hindi, pero nag-yes din, kasi hindi niya first love ang pagsunod sa kanyang magulang na tatay. My invitation never changes. Come to me, all of you who are weary. Weary ay pagal ang katawan, pagod, and I will give you rest. Worship me by resting peacefully in my presence. Ulitin ko po yung huling mensahe ni Lord Jesus Christ. Worship me by resting peacefully in my presence. Ito na po ang pagnilay-nilay po natin sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng ating Panginoong Jesus. Sambahin mo ako lang, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Dahil ako ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Balik-balikan mo na mahirap lapitan ang ilaw. May challenge po talaga ang pagsunod sa ating Lord Jesus Christ. May challenge po kasi nandyan si Diablo na tayo ay iiwalay niya sa kanya. Iiwalay niya. Ang mundo ay makamundong pagnanasa. Lagi ang minsang pumapasok sa ating isipan. Kaya nga, iniingatan kita, anak, sabi ni Lord Jesus Christ, yes, sa atin lahat. Hindi lang ako ay committed na ingatan ka, kundi ano pa? Anong sabi niya ni Lord Jesus Christ? But absolutely, so ulitin po natin ng yung buong stanza. I am not only committed to caring for you, but I am also absolutely capable of doing so. Hindi lang kita iniingatan, kundi talagang ako ay very committed na ingatan ka. Dahil ako naman talaga ang kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin, anak. Kaya nga, magpahinga ka. Dahil ikaw ay weary na, ikaw ay pagod na. Dahil ito ay sumisimbolo ng napakataas na
pagsamba sa akin. Sa pamamagitan ng self-flagellation, paghampas sa sarili, has gone out of style. Ay, nawala na yan makaluma ng estilo yan, sabi ni Lord Jesus Christ. Dahil halos karamihan ng aking mga anak ay drive themselves like race horses. Ang mga karamihan kong mga anak ay sila mismo ang nagpapagod sa kanilang, pinapagod ang kanilang sarili, parang race horses, ang mga kabayong talagang pangkarera. Tignan niyo po ang mga karerang pangkabayo, di po ba? Ay talagang hinahampas ng hinete para tumakbo ng todo-todo, ibigay ang todo para manalo sa karera. So kung ang mindset natin ay para, sabi nga ni Father Jerry Orbos kaninang napanood ko, pera, power, ay race horses po yan. At yan ay lumalatigo, sabi ni Lord Jesus Christ. Nilalatigo ninyo ang sarili nyo. At ini-ignore ninyo, kinakatuwa ninyo, tinatanggihan ninyo. Kinakalimutan ako, at yan ay nagbibigay ng super pagod sa inyo. At kinakalimutan na ako ang pinakamataas sa lahat. I am sovereign. Ang aking paraan ay mas mataas sa paraan ninyo. At ang ilalim na ang driven service ay ang nakatagong pamamaraan ng mga ibang tao ng pagbibigay ng serbisyo ay nagbibigay daam ng sikretong paninisi sa akin na ako ay harsh taskmaster, na ako ay malupit na Panginoon, na ako ay malupit na katiwala. Nalilimutan nila na ako ay kataas-taasan. Ang kanilang pagsamba sa akin ay lukewarm, maligamgam, hati. Sabi ng panganay, hindi po, pero nag-yes din. Yung isang anak, yes, pero hindi sumunod sa ama. Lukewarm. Because I am no longer their first love. Kasi nga, hindi na ako ang kanilang first love, ng kanilang Panginoon, hindi na nila ako minamahal ng todo-todo, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya, ang aking imbitasyon ay hindi magbabago. Yes, hindi magbabago ang imbitasyon ko sa lahat, sabi ni Lord Jesus Christ. Na, halika kayo, mga taong pagod na, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa pagsamba sa akin. Kayo ay mabibigyan ng kapayapaang super peaceful, kapayapaan, super mapayapa ang ating isipan, kalooban sa presensya ng ating Panginoong Hesus, sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, napakaganda ng quote ni Father Rolando de la Cruz, ang mga taong masunurin ay may pagpapalang kasunod. Obedience to God, sabi ni John C. Maxwell, yan po ang core values ni Lord Jesus Christ sa mga disipulo niya sa Mateo. Nung inatasan niya ang 12, pumili siya ng 12, and then binigyan niya ng core values, ang number 10 core values na isinulat dyan sa The Maxwell Leadership Bible ay obedience to God is the only sure foundation of buhay, of life. Yan po ang ating episode 52. At ang gusto kong italakay sa inyo ang nakita ko sa social media, LinkedIn, na
picture ng isang super lolo, matanda ng lolo, at tinanong siya ng batang lalaki. Sabi niya rito, I ask wise man, I ask, past tense, a wise man, tell me, sir, in which field could I make a great career? Sabi nung batang lalaki. Ang sagot ng wise man, he said with a smile, be a good human being. There is a lot of opportunity in this area and very little competition. Pag nilayan po natin ito, napakagandang quotation po ito para madagdagan pa ang ating dunong, para mapalapit pa tayo sa ating Panginoon, para manatili tayo sa Panginoon, sundin ng tapat sa Panginoon, at tayo tanggapin ang kanyang mga biyaya, at para maitanim pa natin ang salita ng Diyos to reproduce for God. Yes, sa True Vine Insights lesson ni John C. Maxwell, we are called to reproduce. Opo, we are called to reproduce for God, hindi for sa sarili. For God. So, ano po yung mga oportunidad na binabanggit dito ng wise man? Na be a good human being, magpakabuti kang tao. Maging tao ka na ikaw ay nagmamahal ng todo-todo sa Diyos. Above all things, ang pagmamahal mo sa Diyos. At sumusunod ka sa pangalawang utos na greatest commandments na sinamarize ni Lord Jesus Christ nung siya ay tanungin anong dalawang pinakamadakilang iniutos ng Panginoong Ama sa langit. Number 1 ay loving God above all things and loving neighbor as you love yourself. So tayo ay magpakabuti at sumunod sa Diyos, dahil obedience to God is the only sure foundation of life. Ulitin ko uli yung napakagandang quotation ni Father Orlando de la Cruz, ang mga taong makadiyos, sumusunod sa Diyos, ay merong pagpapalang kasunod. So yan ang sinasabi ng oportunidad ng wise man doon sa batang lalaki na nagtanong, ano ang gagawin ko, ano ang dapat kong pasukan na oportunidad para ako'y magpunyagi, para ako'y magwagi, para ako'y magtagumpay. Sabi ng lolo, magpakabuti kang tao. Mabuting tao ay ibig sabihin, mahal na mahal mo ang Diyos. May takot ka sa Diyos na hindi mo siya sundin dahil you revere. Revere ay super respect ka sa Panginoon, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalms 111 verse 10. At very little ang kompetisyon sa pagiging mabuting tao. Wow, napakaganda talagang quotation po ito na i-share. So nung nakita ko, kinapture ko kagad at naisip kong ibahagi sa inyo mga kapatid. Yes, very little po ang kompetisyon sa pagiging mabuting tao. Mabuting-mabuti ka sa isip mo at mabait ka sa gawa, dahil talaga namang ginawa tayo sa imahe ng Panginoon, so dapat mabuti tayo. Huwag tayong padadala sa mga bulong ng kalabang dyablo, dahil sisirain tayo, papatayin tayo. At gusto niyang sa kanyang kaharian tayo pumunta after ng buhay dito, which is impyerno. Gusto niyo po ba yun? Yung lang mapadikit tayo sa apoy, ang sakit napaso tayo, ang sakit. Lalo na pagka walang katapusang apoy ang nandun, wala na mag-aahon sa ron. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, nandito pa tayo sa mundo, ay talagang ang laki pa ng pag-asa nating makarating tayo sa langit, dahil mapagpatawad ang ating Ama sa langit, mapagmahal, mahabagin,
Pero pagka nandun ka na sa impyerno, wala na, tapos na, wala nang kasunod. Eterniting impyerno na yun. Yun ang tahanan mo kasi nga yung ginawa mo dito sa mundo. Pero pagka nagpakabuti ka, ay talagang magtatagumpay ka na. Magtatagumpay ka, kapatid. At dahil tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Gusto ko lang ibahagi ang binahaging message ni kapatid nating Cecil. Walang sino mang pinagkakaitan ng kaligtasan. Nasa John chapter 6 verse 37 NIV. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. Pangalawa, nasa Revelations chapter 22 verse 17 NIV. The Spirit and the bride say, "Come," and let the one who hears say, "Come." Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. Ang sino mang lalapit kay Jesus na ating Panginoon, na nag-iisang Panginoon, na mahal tayo, ginawa niya ang ating utak sa episode 51, ay nabanggit po yan na mayroong kapasidad para maging kaibigan natin si Lord Jesus Christ. At the same time, maging nag-iisang Panginoon. Ang sino mang lalapit kay Jesus ay makakasumpong ng kaligtasan. Sabi sa mensahe ni kapatid nating Cecil, kung tayo ay may hangarin at naalalang lumapit sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Ipapatawad niya ang nakaraan at bibigyan tayo ng lakas upang mabuhay ng matuwid sa hinaharap. Amen. Panghuli ni kapatid Cecil na mensahe niya, mahal tayo ng Diyos. Shalom! Ito na po ang Kawikaan 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 33. Opo, hanggang versikulo 33. Ang kawikaan, unang kawikaan po. Ito na po, sa tulong ng banal na Espiritu. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturuang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan. Nasa versikulo 7 na po tayo. Verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag walang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yun ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak,
sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang halika tayo ay mag-abang, bilang katuway daluhungin ang walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin, at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Buhay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yun, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuyan ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Ito po ang susunod na babasahin po natin sa tulong ng banal na Espiritu para sa glory ng Panginoon. Verse 20 na po tayo. Versikulo 20. 20. Karunungay umalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y narinig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang walang hustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo isiping maganap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at aking kaalaman. Patuloy nga itong mga pananawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kakuluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yun ay di ko pakikinggan ang inyong pananawagan. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahalagahan, kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pa ngang tinanggihan itong mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong anihin ang bunga ng inyong gawa. At ako ay uusigin ng iyong pagnanasang ubod sama. Last two verse 32 and verse 33. Katigasan ng ulo'y ang pagpatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak
sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang nakikinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katakutan. Ano po ang lagi nating tatandaan? God is forever in control. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig ng ating YouTube podcast, pagbabahagi niyo, pag-subscribe, pagtatanim ng salita ng Diyos dahil salita ito ng buhay. Shoutout sa aking Kuya Romy at sa lahat ng mga nagko-comments, nagbabahagi at patuloy na mabuti sa isip at mabait sa gawa dahil yan ng ating dahilan na kung bakit nandito pa tayo sa mundo. At tiyak, bubuksan ng ating Panginoong Hesus kasama si Pedro ang pintuan ng langit dahil siya ang ilaw, siya ang katotohanan at siya ang buhay. Walang makakarating sa Ama nang hindi dadaan sa ating Panginoong Hesus. Dineklara niyan sa John chapter 14 verse 6. Bye now. God bless.